Pag-usapan natin po itong mga mainit na balita ngayon, breaking news. Sabi kasi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, itong si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, pwedeng aristuhin na po. Malapit na mga kababayan na mahulog sa hawla. So pag nangyaring ganon, maganda po kasi at least may makakasama na. Yun naman talagang gusto niya. Walang iwanan sabi ni Bato de la Rosa. O di makakasama na niya sa kulungan mga kababayan, magiging magkakusa na sila ni dating Pangulong Digong. Anyway, sabi ni Bato de la Rosa mga kababayan, hindi siyang magiging ganyan. Hindi siya magiging kilalang Bato de la Rosa hanggang maging senador. Chief PNP muna hanggang maging senador. Kung hindi sa dating Pangulong Digong. Kaya laki ng utang na loob ni Bato de la Rosa. Kaya nga yung mga motion niya sa Senado, una kay Sara Duterte, motion to dismiss yung impeachment case. Ngayon naman, pumirma kasama yung mga Duterte senators, si Bongo, si Robin Padilla, ng isang resolusyon para sa interim release, house arrest para kay Digong. O ngayon, with that, ito yung breaking news. Sabi ni Lucas Bersamin, De La Rosa may be arrested over drug war in ICC. If ICC asks, nagpaparamdam na po, mga kababayan, yung Palasyo Malacanang na malapit na po. Kung saan, sa tingin natin, ito yung tinatawag na writings on the wall. Nang ibig sabihin mga kababayan, your days are numbered. Di ba? Palapit ng palapit ang araw mga kababayan na si Bato de la Rosa ay libre pang makakagalaw. At malamang sa malamang tama yung sinabi po ni Attorney Cristina Conti. Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti in relation dito sa possible arrest ni Bato de la Rosa. Meanwhile, ito muna po nga balita dito, kalalabas pa lang po, mainit-init pa. Yan 2 hours ago lang po, mga kababayan. Isang malinaw na pahiwatig. De la Rosa may be arrested over drug war if ICC asks, sabi po ni Bersamin. Ako ang reading ko po, malamang hawak na ng Interpol, hindi magsasalita na ganito without reliable information na nakarating sa Palasyo Malacanang. At I think may inside knowledge din po si Attorney Cristina Conti, yung abogado, mga kababayan na tumutulong sa mga biktima ng crimes against humanity, ng AGK. Siya yung unang nagsalita nito several days ago, na-interview siya mga kababayan. And this statement ni Lucas Bersamin mga kababayan, nagpapakita malapit na. And I think baka biglang mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa. Di ba? Kasi yung plano niya na humingi ng proteksyon mula sa Senado, malabo po yon na maproteksyonan siya ng Senado. Alangan man dyan na siya titira sa Senado para hindi siya maaristo. Di ba? Kahit pa sabihin, mga kababayan, na suportado siya ni Chis Escudero. Chis Escudero, pwede siyang pagbigyan, mga kababayan. Siguro, during sessions, hindi siya pwedeng maaresto. But after the sessions, alangan man hindi na siya uwi, dyan na siya titira po. Siguradong susunduin siya ni General Torre. At si General Torre hindi po pasisindak. Hindi nga nasindak ni Digong. Si Bato pa. You see? So yun ang nakikita natin. At with this story, baka hindi na po lumabas. Mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa tulad ni Ping Lacson noon. Di ba? Si Ping Lacson biglang nag-disappear noon. Mga kababayan, lumitaw. Tapos na yung term ni GMA. Si Noynoy Aquino na yung presidente. Di ba? Yan sabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa interview ng QDO News. Na ito kanyang si Bato de la Rosa would receive treatment similar niya to what we did to Duterte, who was arrested by the Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. So sabi dito sa balita ng Inquirer, although the Philippines withdrew from ICC in 2019, and the Duterte authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol, which facilitates ICC warrants. Bersamin, a senior member of Marcos' cabinet, spoke after De La Rosa won re-election with the third highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines midterm elections in May. So sabi po ni Lucas Bersamin, if there is an Interpol notice we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says
you must afford full due process before you surrender anyone. That's what we are going to do. So, kung ano ang sinasabi sa batas, yun ang susundin ng Palasyo Malacanang. Malinaw na mensahe mga kababayan kay Bato de la Rosa and the rest of the officials of the previous administration. Sabi nga kasama si Sara Duterte, iwan ko kung dito sa posibleng ilabas na warrant of arrest kasama si Sara Duterte. Kasi noon, mismong si Sara Duterte yung nagpalitaw ng balita. Siguro tinitest niya yung waters, testing the waters, or nagpalitaw siya ng ganong balita para mag-react yung Palasyo Malacanang or yung ICC kung totoo ang mga nauulinigan nila na mga balita na kasama siya sa isusunod na mga kababayan na i-issuean ng warrant of arrest or may existing warrant of arrest na kailang hindi pa nare-release. Yung unang mga balita nga, ang sabi, uunahin siya kaysa kay Bato de la Rosa. Pero this time, si Bato de la Rosa, mga kababayan ang sinasabi dito sa balita. Kasabi dito sa Inquirer report, in June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to stay in another country. The court has yet to rule on the request. So sabi ni Bersamin sa report ng Kyodo News na publish ngayon ng Inquirer, it's up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. So ang ganitong mga statement, ang reading natin po, the palace is setting the stage for another arrest which is looming. At malamang sa ating basa, mga kababayan, baka hawak na po ng Interpol. Baka nga po nasa kamay na ni General Torre. Mamaya, tingnan natin, siyempre, baka magpa-presscon si Bato. Kung magpa-presscon pa siya, mag-react on this report, mga kababayan, na kalalabas pa lang. Or baka biglang mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa. Ano tingin niyo? Baka ganun din si Sara, hindi na umuwi. Di mabuti niya ni Mr. Maravillas kasi nasa dahig siya. Ang sabi, ang itinerary niya, pagbalik niya sa Pilipinas, alis din siya immediately, connecting flight papuntang South Korea. Kasi may rally doon na inorganize para sa Bring Duterte Home, mga kababayan. Doon na lang naubos yung panahon ni Sara Duterte. Araw-araw ginawa na ni Sara ang non-working holiday. O ngayon, kung maaresto mga kababayan, si Bato, ay hindi na siya makaka-participate po para mag-motion to dismiss sa impeachment trial ni Sara Duterte. O ngayon, napanood natin sa isang interview, nakalimutan ko kung ANC yata yon or Billionaire News Channel, na sinabi po ni Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, na they're expecting before na mangyari yung hearing sa September, scheduled hearing ni Digong doon sa ICC po, baka lumabas na rin po yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. That was several days ago, mga kababayan, na panood natin. And this time, ito yung statement po ng Palasyo Malacanang na nagsasabi, De la Rosa may be arrested over drug war if ICC asks, sabi po ni Lucas Bersamin. So ito mga pangitain, mga kababayan, mga pahiwatig, malapit na po matulad kay Digong, itong si Bato de la Rosa. Hindi man magsasalita ng ganyan si Lucas Bersamin kung hindi reliable yung information niya. Sabi ko nga, baka nga nandyan na, naghihintay lang ng tamang timing. Bakit niya Mr. Maravillas in-announce pa, hindi na lang ni-release? May mga dahilan, mga kababayan, kung bakit naglabas ng ganitong statement po ang Palasyo Malacanang. Siguro para tingnan kung ano yung magiging reaction po ni Bato de la Rosa at kanyang mga supporters. O di ba? Para niya Mr. Maravillas, torture yung torture sa pag-iisip ni Bato de la Rosa. Matapang naman po si Bato. Kayang-kaya ito ni Bato, kaya nga ng matanda ni Digong. At si Sara Duterte laging nakangiti. Pati yung kanyang nanay. Bilang sila doon. Nakakapamasyal, mga kababayan. Kabalik-balik si Sara doon sa kulungan ng kanyang tatay. So, kabang-abang ito, mga kababayan, na mga balita. And possibly, mamaya, kung magpa-presscon, kung hindi na magpakita si Bato, positive. Come again, sir. You're lying!